Hindi ba dyan din natuklasan ng COA na merong libo-libo na ghost employee? Mga kaibigan, ang Davao City. Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. September 18, 2024, nagbukas ng investigasyon ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Dumalo si Vice President Sara Duterte, gayunman, Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Please your right hand. Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? di rin niya tinapos ang pagdinig. I request to leave the inquiry. Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. I-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. It says hope and the amount is there. October 17, muling hindi sumipot ang top officials ng DepEd. Napilitan ng mga kongresista na isabi na ang mga ito. Lumabas muli sa hearing ang questionabling paggamit ng confidential funds ng OVP. In 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. November 5, 2024, sa panlimang pagkakataon, hindi sumipot ang mga dating opisyal ng OVP at DepEd sa hearing. 612.5 million ang kabuang halaga ng confidential fund ang ibinigay sa OVP and DepEd sa loob ng 2 taon. Nabumyak naman ang mga kahina-hinalang acknowledgement receipts na isnumite ng OVP at DepEd. The name Woodread, tama po ba? Mary Grace Piatos. Sa tingin mo, totoong tao yan? November 11, 2024, apat lamang sa siyam na inimbitahang opisyal ng OVP at DepEd ang sumipot sa pagdinig. Apat sa kanila na cite in contempt. The testimony of Zulaika Lopez is so crucial on this investigation. They can always run, but they cannot hide anymore, Mr. Chairman. November 20, 2024, mas lumalim ang naging pagsuri sa acknowledgement receipts, partikular ang kay Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Naditin na naman ang dating Chief of Staff ni Duterte sa DepEd na si Zulaika Lopez. But I need my lawyers to defend them. November 25, 2024, pinalawig pa ng 5 araw ang contempt order laban kay Lopez. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Naglisa si Acosta tungkol sa proseso ng encashment at disbursement ng confidential funds ng OVP hanggang sa humiling na itong matingnan ng doktor dahil sa kanyang presyon. We excuse Gina Acosta para po ma-check po siya I understand, Mr. Chair. sa clinic. Nagpaalam na rin si Duterte at nangakong dadalo sa susunod na pagdinig ng komite. Gina Acosta was rushed to the emergency rooms. May I ask permission to join her? Okay. I'll join you in the next hearing. Thank you. Anong kalokohan niyang naimbentong confidential funds na yan? Ha? Kung ako pala, presidente, vice president, ha? Tapos entitled ako dyan sa confidential fund. Magtatayo ako ng pwede palang magtayo ng isang, ng isang harem. Ha? Kukuha ko ng maraming babae. Lahat yan, pasusweldoin ko. Galing dun sa confidential funds. Pwede ba yun? Ha? Mga kaibigan. Pwede, kung gusto nilang gawin. Kasi pinapayagan confidential fund Ito nga si Vice President Sara Duterte, may nilabas ng COA Ha? Ang laki ng pera na pinagpapaliwanag sila. Mga kaibigan, ng Commission on Audit. Bilang siya ay alkalde
ng Davao City. Hindi ba dyan din natuklasan ng COA na merong ilan libo yon? Libo-libo eh. Na ghost employee. Mga kaibigan, ang Davao City. Ito'y nung siya'y nanunungkulang mayor. Ang laking pera. Mga kaibigan. Samantalang si Vice President Robredo, pinaratangan nila ng mali. Ha? Kaya ayaw nilang itigil yan, troll eh. Ha? Yung mga peke, talagang sasandal yan sa peke. Wala kang gagawing totoo kapag ka peke ka. Ang gugustuhin mo, fake din. Di ba? Ano yon? Yan, troll. Fake yan eh, fake news. Di ba? Vlogger, yan. Wala yan. Mga kaibigan, hindi naman kami government official, mga gago kayo. Di ba? Ang banatan nyo, government. At saka kayo, sinasabi ko sa inyo, matagal na ang pinagdaanan namin. Nagsimula ako panahon pa ni Marcos. Sa media. At kung sino yung nakaupo nun, yun ang pinupuna namin. Panahon ni Cory, nakaupo si Cory. Ang pinupuna namin nakaupo. Sapagkat yun ang tungkulin mo. Para, wag mangyari ang pag-aabuso sa pamahalaan. Alam nyo tayo, kumukwestiyon, di ba? Sa mga hindi tama na nakikita natin sa gobyerno. Dahil yun ay ating tungkulin hindi lang bilang isang mamamahayag, kung hindi bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Dito ay ginagampanan natin ang pagmamalasakit na dapat ginagawa ng bawat mamamayan. Na hindi mo papayagan na basta na lang magagawa nila ang gusto nilang gawin. Hindi mo na kukwestiyonin. Hindi pwede yun na walang kukwestiyon. Pag sinabi mong wala nang kukwestiyon, isara mo na ang ating judiciary. Wala na lahat yan. Bakit? Hindi ka na pwede mag-question eh. Kung ano ang gusto nilang maging desisyon, yun na lang. Pwede ba yun? Tanungin nyo nga sarili ninyo kung pwede yun. Kasi nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Ay, nako. Hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. At pero magpapaalam na po tayo. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli. Pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Marcelino Libala. Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman.